Ang sabi sa akin ng stepdaughter ko, huwag kang pupunta sa kasal ko. 4 na salita. Simple lang, pero sapat na yon para wasakin ang lahat ng itinayo ko sa loob ng 14 na taon. Ang pangalan ko ay Ricardo Santos. 63 anyos na ako. At sa loob ng 14 na mahahabang taon, ako ang naging ama-amahan, ang tumayong haligi para sa isang babaeng nagngangalang Veronica. Nang pakasalan ko ang kanyang ina, si Paula, si Veronica ay 18 pa lang. Bagong graduate ng high school, puno ng pangarap, mga pangarap na ako ang sumuporta, lahat ng iyon. Nang sabihin niyang gusto niyang mag-aral ng business sa Ateneo, ako ang nagbayad ng kanyang tuition. Nang sabihin niyang masyadong maingay sa dormitoryo, ako ang kumuha ng apartment para sa kanya sa Katipunan. Binilhan ko siya ng kotse. Pinagbiyahe ko siya sa Europa. Pinuhunanan ko ang kanyang unang negosyo na nalugi sa loob lang ng 6 na buwan. Hindi ako nagsalita, hindi ako nanumbat. Tahimik kong binayaran ang mga utang niya at tinulungan siyang isara iyon ng maayos. Ako ang kasama niya sa lahat. Sa paglipat ng bahay, sa pagpapaayos ng sira niyang sasakyan, sa mga madaling araw na iiyak siya dahil sa heartbreak. Ako ang nagmamaneho sa kanya papuntang ospital. Ako ang umaawat kapag nag-aaway sila ng kanyang ina. 14 na taon, kaya noong 2 buwan na ang nakalipas, nang sabihin niyang ikakasal na siya sa isang lalaking nagngangalang Carlo, natuwa ako para sa kanya. Nagplano sila ng isang malaki at magarbong kasal sa Tagaytay. 200 bisita, string quartet, mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa. Isang kasal na pangarap niya. Tinanong ako ni Paula, ang asawa ko, kung magkano ang dapat naming ibigay. Ang sagot ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Lahat. Niyakap ako ni Veronica nang sabihin ko yon. Umiyak pa siya ng kaunti. Sabi niya, ako raw ang the best. Hindi raw kaya ng pamilya ni Carlo ang ganoong klaseng kasal. Utang na loob daw niya sa akin ang lahat. Naniwala ako. Pero nagkamali ako. 3 linggo na ang nakalipas, narito sila sa bahay namin. Pinag-uusapan ang seating arrangement. Nakaprint ang mga spreadsheet sa lamesa. Masaya ang lahat hanggang sa tumunog ang telepono ni Veronica. Ang kanyang Tito Jaime, kapatid ng kanyang yumaong ama, na nasa Cebu. Naka-speakerphone siya. At natutuwa ako, Veronica, sabi ng tito niya, na pinapanatili mong tunay na pamilya lang ang imbitado. Iyan ang gugustuhin ng papa mo. Walang ibang tao. Yung mga importante lang. Doon, tumawa si Veronica. Isang tawa na parang musika sa pandinig ng kanyang tito, pero parang punyal sa aking puso. Alam ko po, tito, di ba? Iyon po talaga ang gusto ko. Tunay na pamilya lang. Tunay na pamilya. Tumingin ako sa asawa kong si Paula. Nakatitig lang siya sa papel. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Nang matapos ang tawag, tinanong ko si Veronica kung ano ang ibig sabihin ng tito niya. Tumingin siya sa akin na parang istorbo ako. At doon niya sinabi ang mga salitang iyon. Tito Ricardo, sabi niya, habang nakatingin sa akin na may halong awa. Salamat po sa lahat. Pero araw po ito ng kasal ko. Ito ay para sa alaala ng tunay kong ama. Sa tingin ko po, mas mabuti kung hindi na lang kayo darating. Ang sabi ko, inulit niya. Ayaw ko po kayong pumunta sa kasal. Pagkatapos, idinugtong pa niya ang pinakamasakit sa lahat. Saka, tito, magpakatotoo po tayo. Hindi naman po kita ama. Mabait po kayo sa akin, pero hindi po yung pareho. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang lahat. Lalo na nang tumingin ako kay Paula, na umiiyak ng tahimik. Pero walang sinasabi para ipagtanggol ako. Ang kanyang katahimikan ang nagsabi sa akin ng lahat. Isa lang akong tagalabas. Pero hindi ako sumigaw. Hindi ako nagreklamo. Tumayo lang ako, umakyat sa aking opisina at isinara ang pinto.
Doon, tahimik akong nagsimulang gumawa ng mga tawag sa telepono. Una, sa aking abogado. Pangalawa, sa aking financial advisor. Pangatlo, sa isang real estate agent na kilala ko sa loob ng 20 taon. Hindi nila alam na ang bahay na tinitirhan nila sa Ayala Alabang ay nakapangalan sa akin lamang. 5 taon bago ko pa man pakasalan si Paula, pag-aari ko na yun. Hindi nila alam na sa bawat pisong ginastos ko para kay Veronica sa loob ng 14 na taon, mula sa kanyang tuition sa Ateneo hanggang sa huling sentimo ng utang ng nalugi niyang negosyo, lahat ng iyon ay nakatala. Bawat resibo, bawat bank statement, nakatago sa isang file box. Hindi nila alam na ang lalaking tinawag nilang ibang tao ay may hawak na alas na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Mabilis ang mga pangyayari. Pagkatapos ng ilang araw, isang for sale sign ang itinayo sa harap ng aming damuhan. Pumasok si Paula sa aking opisina, namumutla. Ricardo, bakit may karatula sa labas? Ang sagot ko habang hindi inaalis ang tingin sa aking computer dahil ibinebenta ko ang bahay. Ano? Hindi mo maaaring gawin yan. Dito ako nakatira, sigaw niya. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon na may lamig sa aking mga mata, hindi na magtatagal. At hindi nga nagtagal, sa loob ng 9 na araw, nabenta ang bahay. Cash. Sa huling gabi ko sa bahay na iyon, wala nang laman ng lahat. Ang mga muebles na ibenta na o na ipamigay. Ang tanging maririnig mo ay ang alingangaw ng aking mga yapak sa sahig na kahoy. Malungkot, malamig. Ngunit bago ako tuluyang umalis, may iniwan ako sa ibabaw ng granite countertop sa kusina. Isang bagay lang, isang makapal at itim na binder. Sa loob ng binder na iyon, naroon ang lahat. Bawat sentimo na ginastos ko para kay Veronica. Ang kabuuan? 25 milyong piso. At sa huling pahina, may isang sulat. Isang sulat na magpapaliwanag ng lahat. Isang sulat na magiging dahilan ng kanilang pagsisisi habang buhay. Alam kong babalik sila bukas para kunin ang mga naiwan nilang gamit. Alam kong makikita nila ang itim na binder na iyon. At sa sandaling buksan nila iyon, sa sandaling mabasa nila ang mga numero at ang huling liham na isinulat ko, doon pa lang nila maiintindihan ang bigat ng kanilang pagkakamali. Doon pa lang magsisimula ang kanilang tunay na impyerno. At ako, pagsapit ng umaga, malayo na ako. Nagsisimula ng bagong buhay, malayo sa mga taong minsan kong tinuring na pamilya. 2 buwan na ang nakalipas. Iyon ang simula ng lahat. Masaya pa ang lahat nun. Si Veronica, ang aking stepdaughter, ay umuwi isang gabi kasama ang kanyang nobyo, si Carlo. May ngiti sa kanyang mga labi na abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa kanyang daliri, may isang singsing na kumikinang, engagement ring. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng mga pangarap at pagkabigo, tila natagpuan na ni Veronica ang kanyang kaligayahan. Si Carlo ay isang mabait na binata, magalang, may maayos na trabaho sa IT. At higit sa lahat, kitang-kita ko kung gaano niya kamahal si Veronica. Bilang isang amang tumayo para sa kanya sa loob ng 14 na taon, iyon lang ang hiling ko, ang makita siyang masaya. Kaya naman, gumaan ang loob ko. Naging masaya ako para sa kanila. Totoo iyon. Mula sa puso, agad silang nagplano. Ang petsa ng kasal ay itinakda sa Setyembre. At hindi ito basta-bastang kasal. Isang malaking selebrasyon. Isang pangarap na kasal. Napili nila ang isang magandang venue sa Tagaytay. Isang lugar na may tanawin ng bulkan, napapaligiran ng mga bulaklak. 200 bisita ang imbitado. May string quartet na tutugtog habang naglalakad siya sa aisle. Ang mga bulaklak, ayon sa plano ni Veronica,
ay ipapa-import pa mula sa ibang bansa. Lahat ng detalye, mula sa pagkain hanggang sa mga souvenir, ay pinag-isipang mabuti. Isang kasal na karapat-dapat sa isang prinsesa. Habang pinapakinggan ko ang kanilang mga plano, nakikita ko ang kislap sa mga mata ni Veronica, isang kislap ng purong kagalakan. Isang gabi, habang kami ni Paula, ang aking asawa at ina ni Veronica, ay nagkakape sa aming veranda, tinanong niya ako, "Ricardo," sabi niya, habang hinahalo ang kanyang kape, "malaki ang gagastusin sa kasal na ito. Magkano kaya ang dapat nating ibigay?" Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang bahagyang pag-aalala sa kanyang muka. Alam kong ang pamilya ni Carlo ay simple lang ang pamumuhay. Hindi nila kakayanin ang ganitong klaseng handaan. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "Paula, wag mo nang isipin yan. Ako na ang bahala sa lahat," sabi ko sa kanya. "Lahat ng gastos." Sagot ko na. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata na agad napalitan ng kontento at pagpapasalamat. "Sigurado ka, Ricardo? Napakalaki niyan." "Oo naman," sagot ko. Iyan ang ginagawa ng mga ama, hindi ba? Kahit na mga stepfather lang. Sa salitang iyon, naramdaman ko ang isang mainit na damdamin sa aking dibdib. Pakiramdam ko, tama ang aking ginagawa. Ito ang aking pagkakataon na ibigay sa kanya ang lahat. Nang malaman ni Veronica ang aking alok, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Niyakap niya ako ng mahigpit, napahigpit. Naramdaman ko ang kanyang mga luha sa aking balikat. "Tito Ricardo," sabi niya habang humihikbi. "Salamat po. Maraming salamat. Kayo po ang the best. Hindi po namin alam kung paano kayo pasasalamatan." Idinugtong pa niya, "Hinding-hindi po ito kakayanin ng pamilya ni Carlo. This means the world to me." Sa mga sandaling iyon, naniwala ako sa bawat salita niya. Naramdaman ko na ako ay tunay na bahagi ng kanyang buhay, isang mahalagang tao na hindi niya malilimutan. Sa pagkainan, habang magkahawak kami ng kamay ni Paul, ang nginitian niya ako. Iyon ang ngiti na una kong minahal sa kanya. Isang ngiti na nagsasabing, "Tama ka, isa kang mabuting tao, isa kang mabuting ama." Naniwala ako na ang 14 na taon ng aking pag-aaruga, pagsuporta at pagmamahal ay may katumbas na pagkilala. Naniwala ako na ang pera ay simbolo lang ng mas malalim na bagay, ang aking dedikasyon sa pamilyang ito. Hindi ko alam na ang perang iyon din pala ang magiging sukatan ng aking halaga sa kanila. Akala ko ang pag-aalok kong iyon ay magpapatibay sa aming ugnayan. Akala ko ito na ang rurok ng aking pagiging ama sa kanya. Laking pagkakamali ko dahil ang pangarap na kasal na iyon na buong puso kong inialay ay siya rin palang magiging puntod ng pamilyang pinangarap ko. Ang pangako ko ay isang pangako ng pagmamahal. Ngunit ang kapalit na matatanggap ko ay isang bagay na hinding-hindi ko inaasahan. Isang bagay na wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan ko. 3 linggo bago ang kasal, ang excitement ay ramdam na ramdam sa buong bahay. Dumating si Veronica at si Carlo, dala-dala ang isang tumpok ng mga papel, mga spreadsheet, listahan ng mga bisita. Ang pinakamahirap na bahagi daw ng pagpaplano ng kasal, ang seating arrangement. Sino ang uupo sa tabi ninyo? Aling pamilya ang dapat magkakatabi? Ang mga maliit na politika ng isang malaking pagtitipon. Nasa sala kami, nakakalat ang mga papel sa aming center table. Nagtatawanan pa kami, sinusubukang ayusin ang lahat. Masaya ang ambiance. Simple. Isang ordinaryong hapon kasama ang pamilya hanggang sa nagring ang telepono ni Veronica. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, ngumiti siya. "Si Tito Jaime," sabi niya. Ang Tito Jaime niya ay kapatid ng kanyang yumaong ama na nakatira sa Cebu. Malapit sila sa isa't isa. Laging nagkakamustahan. "Ay speakerphone ko po," sabi ni Veronica.
para marinig naming lahat. Hello, Veronica, anak. Masiglang bati ng kanyang tito mula sa kabilang linya. Kamusta na ang paghahanda sa kasal? Okay naman po, tito. Medyo nakaka-stress pero masaya po, sagot ni Veronica. Nagkamustahan sila. Sinabi ng tito niya na siguradong darating siya. Hindi raw niya ito papalampasin para sa kahit anong bagay sa mundo. Pagkatapos, nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging mas seryoso. Siguradong magiging proud ang papa mo sa'yo, anak. Nakita kong namasa ang mga mata ni Veronica. Sana nga po, tito, sana nga po, hindi ako umimik. Sanay na ako sa mga ganitong usapan. Hindi ko kailanman ipinagdamot sa kanya ang alaala ng kanyang tunay na ama. Nirerespeto ko iyon. Bahagi iyon ng kanyang pagkatao. Kaya nanatili lang akong tahimik, nakikinig. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa mga alaala. Mga masasayang kwento noong bata pa si Veronica, kung paano sila sumasayaw sa kusina, kung paano siya tinuturuang magbisikleta. Mga alaala na ako mismo ay wala at naiintindihan ko yun. Ngunit ang sumunod na sinabi ng kanyang tito ang nagpatigil sa mundo ko. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa akin na parang yelo at natutuwa ako, Veronica, sabi ni Tito Jaime sa isang tonong puno ng paghanga. Natutuwa ako na pinapanatili mong tunay na pamilya lang ang imbitado. Iyan ang gugustuhin ng papa mo. Walang ibang tao. Yung mga importante lang, walang ibang tao, tagalabas. Sa halip na itama ang kanyang tito o kahit man lang magpaliwanag, ang ginawa ni Veronica ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Tumawa siya. Isang maikling, masayang tawa. Alam ko po, tito, di ba? Sagot niya. Iyon po talaga ang gusto ko. Tunay na pamilya lang. Tunay na pamilya. Paulit-ulit na umalinggaw-ngaw ang mga salitang iyon sa aking isipan. Tumingin ako kay Paula, ang asawa ko. Naghihintay ng reaksyon. Naghihintay na ipagtanggol niya ako. Ngunit ang mga mata niya ay nakatutok lang sa spreadsheet sa lamesa. Parang wala siyang narinig. Si Carlo, ang mapapanggasawa ni Veronica, ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Yumuko siya, tila nahihiya. Ako na ang bumasag sa katahimikan. Veronica? Sabi ko, sinisikap na maging kalmado ang aking boses. Ano ang ibig sabihin ng tito mo doon? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng saya, ngayon ay may bahid ng inis. Para bang sinira ko ang isang pribadong sandali. Agad niyang inalis sa speakerphone ang tawag at naglakad papuntang kusina. Rinig ko ang bulong niya. Sinasabing tatawag na lang siya ulit. Pagbalik niya, inulit ko ang tanong, Veronica, ano ang ibig sabihin ng walang ibang tao? Bumuntong hininga siya. Isang buntong hininga na puno ng pagod. Wala po yon, Tito Ricardo. Big deal lang po sa inyo. Hindi giit ko. Gusto kong malaman, tumingin siya kay Carlo na parang humihingi ng tulong. Ngunit si Carlo ay nanatiling nakayuko. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Diretso sa aking mga mata. At doon niya binitawan ang mga salitang tatapos sa lahat. Tito Ricardo, simula niya. Napakabait niyo po. Sobra. Pero ito po ang araw ng kasal ko. Ito ay para sa akin at kay Carlo. At para po ito sa pag-alala sa tunay kong ama. Sa tingin ko po, mas mabuti kung hindi na lang kayo darating. Parang huminto ang oras. Ang mga salitang mas mabuti kung hindi na lang kayo darating ay nanatiling nakalutang sa hangin. Sa sobrang bigat, parang kaya nitong wasakin ng buong sala. Sa simula, hindi ko naintindihan. Akala ko, nagkamali ako ng dinig. Ang ingay ng aircon lang ang tanging maririnig. Ano? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Isang salita, puno ng pagkalito. Inulit niya ito, mas malinaw, mas direkta. Ayaw ko po kayong pumunta sa kasal. Walang pag-aalinlangan.
Walang bahid ng pagsisisi. Iyon ang desisyon niya. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Paula, ang asawa ko, ang ina niya. Bumuka ang kanyang bibig na parang may sasabihin. Naghintay ako. Naghintay ako ng kahit isang salita. Isang salita na magsasabing, Veronica, mali yan. Isang salita na magtatanggol sa 14 na taon na magkasama kami. Ngunit walang lumabas. Isinara niya lang ulit ang kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay isang pagsang-ayon. Muli akong nagsalita, sinusubukang intindihin ang lohika sa likod ng lahat. Veronica, ako ang nagbabayad para sa kasal na ito. Ang boses ko ay kalmado, ngunit sa loob ko, nagwawala ang isang bagyo. Opo, alam ko po yun. Sagot niya na parang ipinapaliwanag niya ang isang simpleng bagay sa isang bata. At nagpapasalamat po ako. Sobra. Pero hindi po ito tungkol sa pera. Ito po ay tungkol sa kung ano ang tama para sa akin. At ang nandoon po kayo, nakaupo sa harap, na parang kayo ang ama ko, parang mali po. Patay na po ang papa ko. Hindi po kayo siya, kayo po si Tito Ricardo. Mabait po kayo sa akin, pero magpakatotoo po tayo kung ano talaga ito. Magpakatotoo. Doon na ako nasaktan ng husto. Ang 14 na taon ba ay isang pagkukunwari. Hindi ako kailanman nagpanggap na ama mo, mahinang sabi ko. Parang ganun na rin po, mabilis niyang sagot. Lagi po kayong umaasta na may karapatan kayo sa buhay ko. Lagi po kayong umaasta na may utang na loob ako sa inyo. Veronica, hindi yan patas, bulong ni Paula. Sa wakas, nagsalita siya. Pero huli na ang lahat. Binalingan ni Veronica ang kanyang ina. May galit sa kanyang mga mata. Ma, alam mong totoo yan. Laging nandyan si Tito Ricardo. Laging nagtatanong. Laging nakikialam sa lahat. 32 anyos na ako. Hindi ko na kailangan ng ama. Lalo na ng isang pekeng ama. Pekeng ama. Ang salitang iyon ang tumapo sa lahat. Tumayo ako. Hindi ko na kayang manatili sa upuang iyon. Kailangan kong gumalaw, kailangan kong makahinga. Ang hangin sa sala ay masyadong mabigat. So, sabi ko habang nakatayo at nakatingin sa kanya, gusto mong bayaran ko ang kasal mo, pero ayaw mong pumunta ako? Walang hiya-hiya siyang sumagot. Kung ganyan po ninyo gustong sabihin, opo. Hindi ko naman po sinasabing kailangan yung bayaran. Kayo po ang nag-alok. Kung ayaw nyo na, okay lang. Hahanap kami ni Carlo ng paraan. Tumingin ulit ako kay Paula. Umiiyak na siya ngayon, tahimik. Ang mga luha ay dumadaloy lang sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi pa rin siya nagsasalita para sa akin. Hindi niya sinasabing, Veronica, itigil mo yan. Hindi niya sinasabing, hindi mo maaaring kausapin ng ganyan si Ricardo. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang mga luha ay hindi para sa akin. Para iyon sa gulo na nilikha ng kanyang anak. Doon ko nalaman, hindi lang ito si Veronica. Si Paula man ay sang-ayon sa kanyang pananahimik, sa kanyang pag-iwas ng tingin. Nakita ko ang katotohanan. Ganon din ang iniisip niya. Ako ang tagalabas. Lagi akong naging tagalabas. Ako ang bangko, ang taga-solusyon. Ngunit hindi pamilya. Sige, sabi ko ng mahinahon. Nagulat si Veronica. Sige po, ano? Sige. Hindi ako pupunta sa kasal. May baka pa bang gustong sabihin? Nakita ko ang ginhawa sa kanyang mukha. Ngumiti pa siya ng bahagya. Wala na po. Salamat po sa pag-intindi, Tito Ricardo. This doesn't change anything between us. Mahalaga pa rin po kayo sa akin. Ngunit binago nito ang lahat. Lahat. Tumayo si Carlo at sinabing kailangan na nilang umalis. Kinuha nila ang kanilang mga papel at naglakad palabas. Bago sila tuluyang umalis, lumingon si Veronica. Salamat po sa pagiging cool dito, Tito Ricardo. You're a good guy. At umalis na sila.
Naiwan kami ni Paula sa sala. Sa isang nakabibinging katahimikan. Maya-maya, sinabi niya, hindi niya sinasadya yun. Sinadya niya, sagot ko. Nagiging emotional lang siya dahil sa kasal. Na-miss niya ang papa niya. Huwag mo nang personalin. Himarap ako sa kanya, ang sakit at pagtataksil ay malinaw sa aking boses. Paula, kasasabi lang sa akin ng anak mo na hindi ako pamilya. Na isa akong tagalabas. Na nagkukunwari ako sa loob ng 14 na taon. Paano ko hindi pepersonalin yun? At ikaw, wala kang sinabi. Hinayaan mo siyang sabihin ang lahat ng iyon nang hindi nagsasalita kahit isang salita para ipagtanggol ako. Tumingin siya sa akin. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ano ang gusto mong sabihin ko? Anak ko siya, Ricardo. Sana sinabi mong mali siya, sabi ko. Sana sinabi mong nandito ako para sa kanya mula noong 18 siya. Sana sinabi mong ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at sinabi ang mga salitang tuluyang nagwasak sa aming pagsasama. Pero baka tama siya, Ricardo. Baka nagkukunwari lang tayong lahat. Sa sandaling iyon, alam ko na. Tapos na ang kasal namin, hindi na ako nakipagtalo kay Paula. Para saan pa? Nasabi na niya ang lahat sa kanyang huling pangungusap. Ang 14 na taon ay isang pagkukunwari. Isang mahabang dula-dulaan kung saan ako ang gumanap na mabait na stepfather, ang masaganang provider habang sila sa kanilang puso ay hindi ako kailanman itinuring na tunay na kapamilya. Hindi ako sumigaw. Hindi ko sinubukan na baguhin ang kanyang isip. Tapos na ang usapan. Tahimik akong tumayo mula sa sofa. Tinalikuran siya at naglakad paakyat sa hagdanan patungo sa aking opisina. Ang bawat hakbang ay parang 1 milya ang layo. Ang bawat hakbang ay palayo sa buhay na akala ko ay sa akin. Pagpasok ko sa opisina, marahan kong isinara ang pinto. Click! Ang tunog na iyon ay hindi lang tunog ng pagsasara ng pinto. Iyon ang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng aking buhay. Isang kabanata na puno ng pagbibigay, ngunit kulang sa pagtanggap. Umupo ako sa aking leather na upuan, ang upuan kung saan ako nagpaplano ng negosyo, nagbabayad ng mga bayarin kasama na ang mga bayarin ni Veronica at pinapangarap ang aming kinabukasan. Ngunit ngayon, iba na ang plano. Hindi na ito tungkol sa aming kinabukasan. Ito ay tungkol sa aking kinabukasan. Kinuha ko ang aking telepono. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Ang aking isip ay malinaw. Walang galit, walang paghihiganti, tanging isang malamig at matigas na desisyon. Ang unang tawag, denial ko ang numero ng aking abogado, si Attorney Dizon. 30 taon na kaming magkakilala. Hindi lang siya abogado, isa siyang kaibigan. Dorothy, sabi ko nang sagutin niya. Ricardo, ito. Kailangan nating mag-usap. Agad. Narinig niya ang kakaibang tono sa aking boses. Anong nangyari? Tanong niya. Kinabukasan, nagkita kami sa kanyang opisina sa Makati. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa tawag ni Tito Jaime hanggang sa mga salita ni Veronica at sa nakabibinging katahimikan ni Paula, nakinig siya ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay hindi humuhusga. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim at kumuha ng isang yellow legal pad. Ano ang gusto mong gawin, Ricardo? Tanong niya. Gusto kong simulan ng divorce proceeding, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. At gusto kong ibenta ang bahay. Tumingin siya sa akin. Sigurado ka ba dito? Ito ay magiging magulo? Masasaktan ang lahat. Nasaktan na nila ako, Dorothy, sagot ko. Sila ang nauna. Tumango siya. Okay, pag-usapan natin ang bahay. Ipinaliwanag niya sa akin ang aking mga karapatan. Ang bahay sa Ayala, Alabang ay pag-aari ko bago pa man kami ikasal ni Paula. Nakapangalan nito sa akin. Malinis. Walang utang. Sabi niya, may karapatan akong ibenta ito anumang oras.
Si Paula ay walang habol dito. Gawin mo, sabi ko sa kanya. Simulan mo na ang proseso. Ang pangalawang tawag. Pagkatapos ko makausap si Attor Dizon, tinawagan ko si Jerry, ang aking financial advisor. Siya ang humahawak ng aking mga investment sa loob ng 20 taon. Pinagkakatiwalaan ko siya. Jerry, kailangan kong i-liquidate ang ilang assets, sabi ko sa telepono. Gusto kong paghiwalayin ang lahat ng joint accounts. Gusto kong malaman kung ano ang sa akin at kung ano ang kailangang hatiin. Gusto kong maging malinis ang lahat. Nagtanong din siya, tulad ni Dorothy. Sigurado ka ba, Ricardo? Isang malaking hakbang ito. Oh, Jerry, sabi ko, 100% sigurado. Naintindihan niya. Sinabi niyang aabuti ng ilang araw para ayusin ang lahat, ngunit magagawa niya ito. Ang pangatlong tawag, ang huling tawag ay para kay Mark, isang real estate agent. Siya ang tumulong sa akin na bilhin ang bahay sa Alabang noon. Alam niya ang halaga nito. Alam niya ang merkado. Mark, si Ricardo ito, sabi ko. Gusto kong ilista ang bahay ko for sale. Agad-agad. Narinig ko siyang sumipol sa kabilang linya. Wow, Ricardo, ang bilis naman. Anong meron? May pagbabago lang sa plano. Simpleng sagot ko. Gusto kong maibenta ito bago matapos ang buwan. Kaya yan, sabi niya. Sa ganda ng bahay mo at sa lokasyon niyan. Mabilis yan. Magpapadala ako ng photographer bukas. Pagkatapos ng 3 tawag na iyon, ibinaba ko ang telepono. Nakaupo ako sa dilim ng aking opisina. Sa labas, naririnig ko ang mahinang tunog ng TV mula sa ibaba. Si Paula, marahil ay nanonood, sinusubukang kalimutan ang nangyari kanina. Ngunit para sa akin, hindi ito makakalimutan. Ito ang simula. Kinabukasan, sinabi ko kay Paula na may aasikasuhin lang akong negosyo. Halos hindi siya tumingin sa akin. Sa mga sumunod na araw, kumilos ako na parang multo sa sarili kong bahay. Iniiwasan ko siya. Sinasagot ko lang ang mga tanong niya ng maikli. Nakita kong nagtataka siya sa aking panlalamig, ngunit hindi siya nagtanong ng direkta. Siguro natatakot siya sa isasagot ko. Ang mga plano ko ay umuusad ng mabilis at tahimik tulad ng isang agos sa ilalim ng ilog. Si Attorney Dizon ay naghahanda na ng mga papeles, si Jerry ay naglilipat ng mga pondo, si Mark ay nag-aayos ng mga viewing para sa bahay. Lahat ay nangyayari sa likod ng mga eksena, habang sa loob ng bahay ang lahat ay tila normal. Isang mapanlinlang na katahimikan bago ang bagyo. Alam ko na sa sandaling malaman nila ang aking mga ginagawa, magugunaw ang kanilang mundo. Ngunit hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang kalinawan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 14 na taon, inuuna ko ang aking sarili. Inuuna ko ang aking dignidad. Ang lalaking kanilang binaliwala, ang peking ama, ang tagalabas, ay siya palang may hawak ng lahat ng baraha. At oras na para ipakita ko ang aking kamay. Ang mga tawag na iyon ay hindi lang mga simpleng tawag. Iyon ang deklarasyon ng aking kalayaan. Martes, isang ordinaryong Martes ng hapon. Ako ay nasa aking opisina, nag-aayos ng mga dokumento para sa aking pag-alis. Sa labas, ang araw ay mainit. Ang mga ibon ay humuhuni. Isang perpektong tahimik na araw. Ngunit alam kong ang katahimikan na iyon ay malapit ng mabasag. Bandang 4:00 ng hapon, dumating ang mga tauhan ni Mark. Tahimik nilang itinayo sa gitna ng aming berdeng damuhan ang isang malaking karatula. Puti ito, na may malalaking pulang letra na nagsasabing, "For sale." Si Paula ay nasa book club kasama ang kanyang mga komadres. Wala siyang kamalay-malay. Naghintay ako. Mga 1 oras pa, narinig ko ang ugong ng kanyang sasakyan sa garahe. Pagkatapos ay ang tunog ng pagsara ng pinto. Ang mga yapak niya sa sahig. Ngunit sa halip na dumiretso sa kusina tulad ng dati, narinig ko siyang huminto.
Isang mahabang, nakabibinging paghinto. Pagkatapos ang mabilis niyang mga yapak paakyat ng hagdanan. Bumukas ng malakas ang pinto ng aking opisina. Nakatayo doon si Paula, ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Ang hawak niyang susi ng kotse ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala. Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Bakit may for sale sign sa labas ng bahay natin? Hindi ako tumingin sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng aking mga papel. Kalmado, kontrolado. Dahil ibinebenta ko ang bahay, sabi ko nang hindi nagbabago ang tono. Ano? Sigaw niya, ang kanyang boses ay tumaas. Ano ang sinasabi mo? Ibinebenta mo ang bahay? Ang bahay natin? Doon ako lumingon. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi, Paula. Hindi itong bahay natin. Ito ang bahay ko. At oo, ibinebenta ko ito. Napahakbang siya paatras, na parang nasampal. Hindi mo maaaring gawin yan. Dito ako nakatira. Ito ang tahanan ko. Hindi na magtatagal, malamig kong sagot. Ang mga salitang lumabas sa aking bibig ay tila hindi sa akin. Sila ay galing sa isang lalaking matagal nang nasaktan, isang lalaking sa wakas ay natutong protektahan ang kanyang sarili. Lumapit siya sa aking lamesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ricardo, ano ba talaga ang nangyayari? Nagbibiro ka lang, di ba? Ito ba ay dahil sa sinabi ni Veronica? Parusahan mo ako, wag mong idamay ang tahanan natin. Ito ay dahil sa lahat, sabi ko habang tumatayo. Ito ay dahil sa sinabi ni Veronica. At ito ay dahil sa hindi mo sinabi. Tinanong mo ako kanina kung ano ang nangyayari. Simple lang, Paula. Nawawala ako. Nawawala? Nalilito niyang tanong. Oh, yun ang gusto ni Veronica, hindi ba? Na mawala ako. Na hindi ako magpakita. Kaya sinusunod ko lang ang gusto niya. Tinatanggal ko ang sarili ko sa pamilyang ito ng tuluyan. Baliw ka na! Sigaw niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nagre-react ka ng sobra. Isang pagkakamali lang iyon. Bata pa si Veronica. Hindi na siya bata, Paula. At hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang pagbubunyag. Inihayag ng anak mo na hindi ako pamilya. At inihayag mo sa iyong pananahimik na sang-ayon ka, kaya kumikilos lang ako ayon sa katotohanan iyon. Dun na siya humagulgol. Ang babaeng matatag na nakita ko sa loob ng 14 na taon ay gumuho sa aking harapan. Nagmakaawa siya. Ricardo, pakiusap. Huwag mong gawin to. Pag-usapan natin, mag-counseling tayo. Ayusin natin to. Umiling ako. Isang mabagal, pinal na pagiling. Walang maaayos ang counseling, Paula. Hindi mababago ng counseling ang katotohanan na pagkatapos ng 14 na taon, para sa inyo, ako pa rin ang tagalabas na tagabayad ng mga gastusin. Tapos na ako. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno para sa kanya. Ang bahay ay nabenta sa loob lang ng 9 na araw. Isang cash offer mula sa isang batang mag-asawa mula sa Hong Kong. 125 milyong piso, tinanggap ko agad. Si Paula ay napilitang lumipat sa isang hotel. Tumatawag siya araw-araw, gabi-gabi. Nagmamakaawa, umiiyak, nagagalit. Hindi ko sinasagot ang karamihan sa kanyang mga tawag. Ang desisyon ay pinal na. Nagsimula na ang bagyo at nasa gitna pa lang kami nito. Ang balita ng pagbebenta ng bahay ay kumalat na parang apoy. At tulad ng inaasahan, hindi nagtagal ay nakarating ito kay Veronica. Ang unang tawag niya ay hindi puno ng pagsisisi. Puno ito ng galit. Tito Ricardo! Anong ginagawa niyo? Sigaw niya mula sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Bakit niyo sinasaktan si Mama?
Pinaparusahan niyo kaming pareho dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi iyon isang pagkakamali, Veronica. Kalmado kong sagot. Iyon ay katotohanan. Nagsorry na ako. Ano pa ba ang gusto niyo? Giit niya. Dito ako natawa ng bahagya. Isang tawang walang saya. Hindi ka nagsorry, Veronica. Ang sabi mo, I'm sorry, okay? Is that what you want to hear? Iyon ay hindi pagsisisi. Iyon ay pagkainis dahil may konsekwensya ang mga ginawa mo. Ano bang ibig sabihin niyan? Tanong niya. Ang kanyang galit ay napapalitan na ng pagkalito. Ang ibig sabihin niyan ay ginugol ko ang 14 na taon para maging nandyan para sa'yo. At sa sandaling pinaka-importante, sinabi mo sa akin na wala akong kwenta. Kaya ngayon, kumikilos ako na parang walang kwenta? Nawawala ako, tulad ng gusto mo. Doon na siya nagsimulang umiyak. Isang malakas, desperadong pag-iyak. Sinira niyo ang kasal ko! Sinira niyo ang buhay ko! Sinisira niyo ang lahat? Veronica, sabi ko, ang aking boses ay matigas na parang bato. Hindi ako pupunta sa kasal mo. Hindi ko babayaran ang kasal mo. Hindi ko nababayaran ang kahit ano pa. 32 anyos ka na. Humanap ka ng paraan. Pero nangako na kayo. Sigaw niya. At nangako kang parte ako ng pamilya, sagot ko. Pareho tayo nagsabi ng mga bagay na hindi pala totoo at ibinaba ko ang telepono. Kinabukasan, si Carlo naman ang tumawag. Mas magalang siya. Mas maingat. Tito Ricardo? Simula niya. Naintindihan ko po na galit kayo. Pero pwede po ba nating pag-usapan ito ng maayos bilang mga matatanda? Carlo, wala kang kinalaman dito. Sabi ko, meron po, tito. Kasi binabawi niyo po ang pondo para sa aming kasal. Binabawi ko ang pondo para sa isang kasal na hindi ako imbitado pagtatama ko. Sa tingin ko, patas lang yon. Handa na po kayong imbitahan ni Veronica ngayon, tito. Kung yan po ang kailangan, sabi niya. Isang imbitasyon dahil kailangan, hindi dahil gusto. Isang imbitasyon dahil sa pera. Hindi ko kailangan ng isang pity invitation, Carlo, sabi ko. Ang kailangan ko ay respeto. At dahil malinaw na hindi niyo kayang ibigay yon, tinatanggal ko na lang ang sarili ko sa sitwasyon. Sinubukan pa niyang makipagtalo. Sinabi kong sana ay maging maayos ang lahat para sa kanya at tinapos ko na ang tawag. Hindi na ako sumagot ng tawag mula sa kanila pagkatapos noon. Ngunit ang mga mensahe ay dumating mula kay Tito Jaime sa Cebu na sinasabing masyado akong maramdamin. Mula sa mga kapatid ni Paula na sinasabing sinisira ko ang pamilya. Mula sa best friend ni Veronica na sinasabing durog na durog ang kanyang kaibigan. Para sa kanilang lahat, ako ang kontrabida. Ako ang masama. Hindi nila nakita o ayaw nilang makita na ako lang ang tumugon sa paraan kung paano nila ako tinrato. Tinawag nila akong tagalabas. Kaya kumilos ako bilang isang tagalabas. Ang hindi nila naintindihan ay ang isang tagalabas ay walang obligasyon, walang utang na loob. Ang isang tagalabas ay malayang umalis anumang oras at iyon mismo ang ginagawa ko. Dumating ang araw ng closing ng bahay. Ang mga bagong may-ari ay lilipat na kinabukasan. Ang karamihan sa aking mga gamit ay nasa isang storage unit na. Nakatira ako pansamantala sa isang maliit na kondo sa Makati. Ngunit bago ko tuluyang iwan ang lahat, may isang huling bagay akong kailangang gawin. Gabi na nang bumalik ako sa bahay sa Alabang, ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Pagbukas ko ng pinto, ang sumalubong sa akin ay katahimikan at walang laman na mga silid. Ang mga muebles ay wala na, ipinagbili o ipinamigay. Ang tanging naririnig ko ay ang alingaw-ngaw ng aking mga yapak sa makintab na sahig na kahoy. Naglakad-lakad ako, dahan-dahan, dumaan ako sa sala. Dito mismo sa lugar na ito, sinabi ni Veronica na hindi ako pamilya. Tumingin ako sa kusina. Dito kami nagkakape ni Paula tuwing umaga sa loob ng 14 na taon.
Umakyat ako sa aming kwarto. Ang kama ay wala na. Ang natira na lang ay ang bakas kung saan ito dating nakatayo. 14 na taon ng mga alaala, nabura na parang bula. Pumalik ako sa kusina. May dala akong isang bagay. Isang makapal itim na binder. Mabigat ito. Hindi lang dahil sa mga papel sa loob nito, kundi dahil sa bigat ng 14 na taon na kinakatawan nito. Maingat kong inilapag ito sa gitna ng malinis na granite countertop. Sa loob ng binder na iyon ay naroon ang lahat. Bawat resibo, bawat transaksyon, bawat pisong ginastos ko para kay Veronica. Ang tuition niya sa Ateneo na umabot ng daan-daang libo. Ang renta ng kanyang apartment sa Katipunan. Ang buwanang hulog para sa kanyang kotse. Ang gasto sa kanyang business venture na nalugi. Ang mga bayarin sa ospital. Ang mga tiket sa eroplano para sa kanyang biyahe sa Europa. Lahat, inabot ako ng ilang linggo para tipunin ang lahat para halongkatin ang mga lumang bank statement at mga kahon ng resibo. Tinulungan ako ni Attorney Dizon na ayusin ito ayon sa PEDSA. Sa huling pahina, may isang summary, isang numero, 25 milyong piso. At sa likod ng summary, may isang liham na isinulat ko. Isang liham na paulit-ulit kong binago sa aking isipan. Veronica, simula ng liham. Sinabi mo sa akin na hindi mo ako ama? Sinabi mo sa akin na isa akong tagalabas? Sinabi mo sa akin na nagkukunwari lang ako sa loob ng 14 na taon. Nagkamali ka sa pagkukunwari. Hindi ako kailanman nagpanggap. Naging totoo ako sa lahat ng ginawa ko para sa iyo. Pero tama ka sa isang bagay. Hindi mo ako ama. Ang iyong ama ay pumanaw noong 12 anyos ka. Ako lang ang lalaking nag-alaga sa iyo pagkatapos nun. Ang binder na ito ay kumakatawan sa kung ano ang hitsura ng pag-aalagang iyon sa aspetong pinansyal. Hindi ko hinihiling na bayaran mo ako. Hindi pera ang punto dito. Ngunit gusto kong makita mo ito. Gusto kong maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin kapag pinipili ng isang tao na maging nandyan para sa'yo. Ang tunay mong ama ay gagawin din ang mga ginawa ko, marahil higit pa. Mamahalin ka niya ng walang kondisyon. Susuportahan niya ang iyong mga pangarap kahit ang mga nabigo. Nandyan siya para sa'yo ng 2:00 ng madaling araw kapag kailangan mo siya. Sinubukan kong gawin din iyon. Sinubukan kong maging isang taong maaasahan mo. Nilinaw mo na hindi iyon sapat. O marahil sobra-sobra. O marahil hindi lang talaga mahalaga dahil hindi ako ang tamang tao. Iyon ay desisyon mo. Ngunit desisyon ko rin na tanggapin iyon at magpatuloy. Hindi ako pupunta sa kasal mo. Hindi ko babayaran ang kasal mo. Hindi na ako magbabayad para sa anumang bagay sa buhay mo. Hindi dahil galit ako, bagaman oo galit ako. Hindi dahil gusto kong magiganti. Bagaman isang bahagi ko ay gusto. Kundi dahil hiniling mo sa aking mawala ako at nirerespeto ko ang kahilingang iyon. Sana maging masaya ang kasal mo. Sana mapasaya ka ni Carlo. Sana ang buhay mo ay mapuno ng mga taong pasok sa iyong pamantayan ng kung ano ang tunay na pamilya. Hindi ako magiging isa sa kanila. Mag-iingat ka, Veronica. Ricardo, tinitigan ko ang binder sa huling pagkakataon. Pagkatapos tumalikod ako, lumabas ng pinto, nilok ito at hindi na lumingon pa. Kinaumagahan, 7:30 pa lang ng umaga, nagsimulang mag-ring ang aking telepono. Si Paula. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay hindi ko na halos makilala. Hindi ito iyak. Sigaw ito. Isang sigaw na puno ng galit, sakit, at hindi paniniwala. Hindi ko pa siya narinig na sumigaw ng ganoon kailanman. Pumunta pala siya sa bahay para kunin ang ilang naiwan niyang gamit. Pinayagan siya ng mga bagong may-ari. At doon, sa gitna ng walang laman na kusina, natagpuan niya ang itim na binder. Binasa niya raw ang lahat. Bawat pahina, bawat resibo,
Pagkatapos, tinawagan niya si Veronica. Dumating si Veronica at silang dalawa, nakaupo sa sahig ng dati naming kusina, ay binasa itong muli. Hayop ka, Ricardo! Hayop ka! Paulit-ulit niyang sigaw sa telepono. Napakawalang puso mo. Ang lit-lit ng tingin mo sa amin. Ginawa mong giyera ang isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Paula, kalmado kong sagot. Sinabi sa akin ni Veronica na mawala ako. Nawala ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagugulat. Sinira mo ang lahat. 6 na linggo na lang ang kasal. Paano niya babayaran yan? Hindi ko na problema yan, sabi ko. 25 milyon, Ricardo. Tinandaan mo ang bawat sentimo. Anong klaseng tao ang gumagawa niyan? Ang klaseng tao na gustong tandaan na naging mahalaga siya, sagot ko. Dahil malinaw na walang ibang magtatanda para sa akin, narinig kong may kumuha ng telepono. Si Veronica na. Ang kanyang pag-iyak ay napakalakas na halos hindi ko na maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Tito Ricardo, I'm sorry po. Hindi ko po sinasadya. Ang tanga-tanga ko po. Naiintindihan ko na po ngayon. Sinadya mo, Veronica, putol ko sa kanya. Bawat salita, ang tanging pinagsisisihan mo lang ay dahil may konsekwensya. Nagmamakaawa siya. Please po, Tito, wag po ninyong gawin to. Iimbitahan ko na po kayo. Pwede po kayong umupo sa harap. Pwede niyo po akong ihatid sa altar. Kahit ano pong gusto niyo. Ang gusto ko ay respeto, Veronica. Hindi isang pity invitation. Nilinaw mo na hindi mo kayang ibigay yon. Kaya nabubuhay ako ayon sa desisyon mo. Sinabi niyang babayaran niya ako. Bawat sentimo. Kahit hindi niya alam kung paano, itago mo ang pera mo, sabi ko. Ipang therapy mo na lang. Baka malaman mo kung bakit ang tingin mo sa mga tao ay parang basurang pwedeng itapon. At ibinaba ko ang telepono. Ang mga sumunod na linggo ay isang sunod-sunod na pag-atake. Ngunit hindi na nila ako maabot. Hindi ko na sinasagot ang aking telepono. Nalaman ko na lang mula sa isang email ni Carlo na ang engrandeng kasal sa Tagaytay ay kinansela. Inilipat ito sa isang maliit na restaurant sa Quezon City. Ang 200 bisita ay naging 50. Walang string quartet, walang imported na bulaklak. Sinabi niyang si Veronica ay wasak na wasak at si Paula ay hindi na kinakausap ang sariling anak, sinisisi ito sa pagwasak ng pamilya. Nangyari ang kasal. Nakita ko ang mga litrato sa Facebook na pinost ng kapatid ni Paula. Simple lang, ngumiti sila para sa kamera. Ngunit nakita ko ang lungkot sa kanilang mga mata. Wala akong naramdaman. Walang galit. Walang saya. Wala lang. 3 buwan pagkatapos ng kasal, nag-file si Paula ng divorce. Hindi ako tumutol. Pagkatapos ng 6 na buwan, opisyal na kaming hiwalay. Nagpadala siya ng isang sulat. Sinabi niyang sinayang niya ang 14 na taon sa isang taong mapait at maliit. Hindi ako sumagot. Nagpadala rin ng sulat si Veronica. Mahaba, puno ng paliwanag at paghingi ng tawad. Hindi ako naniwala. Hindi rin ako sumagot. Ang pamilyang minsan kong itinuring na akin ay naging abo na lamang. At ako ay handa nang maglakad palayo sa mga abo na iyon at magsimulang muli. 6 na buwan pagkatapos ng aming diborsyo, iniwang ko na ng tuluyan ng magulo at maingay na buhay sa Maynila. Nagpasya akong lumipat sa Baguio. Palagi kong gusto ang lamig ng klima doon, ang amoy ng mga puno ng pino at ang mas mabagal na takbo ng buhay. Bumili ako ng isang maliit na bahay. Simple lang. Isang bahay na may tanawin ng mga bundok na nababalot ng ulap tuwing umaga. Kayang-kaya ko itong bilhin gamit ang perang nakuha ko mula sa pagbebenta ng bahay sa Alabang at sa naging hatian namin ni Paula. Dito, sa wakas, naramdaman ko ang kapayapaan. Nagsimula akong maghanap ng mga bagay na magbibigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Nag-volunteer ako sa isang local community center. Doon,
Nagturo ako ng financial literacy sa mga kabataan. Tinuruan ko sila kung paano mag-ipon, paano mag-invest, at paano planuhin ang kanilang kinabukasan. Mga bagay na sana ay naituro ko ng maayos kay Veronica. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga mata na puno ng pag-asa at pasasalamat, nakakaramdam ako ng isang kakaibang saya. Isang saya na nagmumula sa pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Sumali rin ako sa isang hiking group. Linggo-linggo kasama ang mga bago kong kaibigan na halos kaedad ko lang inaakyat namin ang mga bundok sa paligid. Ang pagod sa pag-akyat, ang sariwang hangin, at ang magandang tanawin mula sa tuktok. Lahat ng iyon ay parang naglilinis sa aking kaluluwa. Nagpipinta na rin ako ngayon. Isang bagay na matagal ko nang gustong subukan pero hindi ko nagawa dahil laging abala sa trabaho at sa pamilya. Ngayon, meron na akong lahat ng oras sa mundo. Minsan, kapag nagkakape kami ng mga kaibigan ko, tinatanong nila ako kung may pamilya ba ako. Ang lagi kong sagot dati meron, pero ngayon wala na. Kadalasan, hindi na sila nagtatanong pa. Nirerespeto nila ang aking katahimikan. 63 anyos na ako. May sapat na akong pera para mabuhay ng komportable hanggang sa huling araw ko. May mga libangan akong nagpapasaya sa akin, mga kaibigang regular kong nakikita, at isang routine na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Hindi ko na gaanong naiisip si Veronica. Kapag sumasagi man siya sa aking isipan, wala nang galit. Ang nararamdaman ko na lang ay isang distansya. Para siyang isang taong nakilala ko lang sa isang malayong nakaraan. Hindi ko na rin iniisip si Paula. Ang iniisip ko na lang ay ang aking sarili, ang mga desisyon na ginawa ko, at kung may babaguhin ba ako, wala. Wala akong babaguhin. Maraming tao ang nag-iisip na ang paghihigante ay tungkol sa pananakit sa taong nanakit sa iyo. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi pala ganoon. Ang tunay na paghihiganti ay ang pagbawi sa iyong dignidad. Ito ay ang pagtanging hayaan ng isang tao na tratuhin ka na parang wala kang halaga habang sila ay patuloy na nakikinabang sa iyong presensya. Hindi ko sinira ang aking pamilya. Sila ang sumira nito. Sila ang nagpasya na ako ay disposable. Isang bagay na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Tinanggap ko lang ang kanilang desisyon at kumilos ayon dito. Gusto ni Veronica na mawala ako, kaya nawala ako. Ngunit hindi sa paraang gusto niya. Ang gusto niya ay mawala ako sa kasal niya, pero manatili sa buhay niya bilang isang bukas na pitaka. Isang taong matatawagan kapag may kailangan. Isang taong gaganap sa papel ng isang mapagpasalamat na stepfather na alam ang kanyang lugar. Hindi iyon ang ginawa ko. Nawala ako ng tuluyan. Kinuha ko ang aking pera, ang aking oras, ang aking enerhiya at ibinigay ko ito sa mga taong tunay na nagpapahalaga dito. Sa mga kabataan sa community center, sa mga kaibigan ko sa hiking, at higit sa lahat sa aking sarili. Hindi iyong kalupitan. Iyon ay paggalang sa sarili. Noong nakaraang buwan, nakatanggap ako ng isang mensahe sa Facebook mula kay Carlo. Sinabi niyang nanganak na si Veronica, isang malusog na sanggol na babae. Pinangalanan daw nilang Paula, sunod sa kanyang lola. Sinabi rin ni Carlo na palaging napag-uusapan ni Veronica ang tungkol sa pamilya kamakailan. Kung paano niya gustong maging mas mabuting ina sa kanyang anak kaysa sa kung paano siya naging anak sa mga taong nag-alaga sa kanya. At sa huli, sinabi niyang gusto raw sana akong makausap ni Veronica kung bukas daw ako dito. Binasa ko ang mensahe 2 beses. Ang mga daliri ko ay huminto sa ibabaw ng reply button. Isang bahagi sa akin ang gustong malaman kung ano ang sasabihin niya. Ngunit isa pang bahagi, isang mas malakas na bahagi ang nagsasabing tapos na. Pinindot ko ang delete. 63 anyos na ako. Wala na akong panahon para turuan ng mga taong nasa hustong gulang na kung paano rumespeto ng kapwa. Iyon ay isang leksyon na dapat ay natutunan na nila noon pa.
Hindi trabaho ng mga nasaktan ang magturo sa mga nanakit kung paano maging tao. Ang buhay ko ngayon ay simple, ngunit puno. Mamayang hapon, may klase ako sa pagpipinta. Bukas ng umaga, aakyatin namin ng aking grupo ang tuktok ng Mount Douglas. Sa susunod na linggo, magsisimula ako ng isang workshop tungkol sa retirement planning sa community center. Ang bawat araw ay may layunin. Ang bawat araw ay may kapayapaan. Nakuha ni Veronica ang kanyang hiniling. Nawala ako. At sa aking pagkawala, hindi lang ako nakahanap ng bagong buhay. Sa aking pagkawala, natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko namalayang matagal na palang nawawala sa akin. Natagpuan ko ang aking sarili.